Magandang araw sa'yo. Salamat at kasama ka namin ngayon. Alam mo, may hinanda kang napaka-interesanteng set ng materyales para sa atin. Sa isang banda, meron tayong isang mabigat na crime story, isang kaso ng mga nawawalang sabungero dito sa Pilipinas. Tapos, sa kabila naman, isang kwento ng pananampalataya. Umiikot sa isang tao na nagsasabing may mensahe siya galing sa Diyos. Ang goal natin dito ay himayin itong dalawang magkaibang mundo at tingnan kung saan sila nagtatagpo. Kasi base sa binigay mo, may nakakagulat na koneksyon. Sige, simulan na natin. Oo nga eh. Ang ganda ng pagkakahanay mo ng impormasyon kasi pinapakita mo sa amin yung dalawang magkaibang paraan ng paghahanap ng katotohanan. Yung isa, nakabase sa ebidensya, sa testimonya, no? Sa legal na proseso. Yung isa naman parang nakasandal sa pananampalataya at sa mga sinasabing divine revelation. Ang gagawin natin, ilalatag natin yung mga facts mula sa sources mo at titignan natin kung paano nag-uusap itong dalawang kwento. Okay, sige. Unahin natin yung crime story. Grabe yung mga detalye nito. So, ang sentro ng lahat, itong biglaang pagkawala ng ilang sabungero. At for a time, parang mystery talaga kung anong nangyari sa kanila, no? Pero ang nagbabago ng lahat, yung paglutang ng isang witness, si Julie Dondon Patidongan, alias Totoy. At hindi lang siya basta-basta witness, di ba? Eksakto. Si Patidunggan, siya yung tinatawag na insider. Kasi based sa mga dokumentong binigay mo, matagal siyang farm manager at kanang kamay o trusted aide ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na siya rin yung pangunahing suspect sa kaso. Kaya nung nagsalita siya, talagang may bigat. Galing sa loob eh. Galing sa loob ng operasyon yung impormasyon. Teka. Kung insider siya, ibig sabihin may kinalaman din siya? Paano siya naging star witness kung posibleng kasama rin siya? Magandang tanong yan. Dito na pumapasok yung mechanics ng Witness Protection Program, yung WPP ng Department of Justice. Kasi para makahuli ka ng mas malaking isda, minsan kailangan mong bigyan ng deal yung mas maliit na isda. Ang kapalit ng buong testimonya ni Patidongan laban kay Atong Ang at sa mga kasabat niyang pulis ay yung pag-absuelto sa kanya at sa kapatid niyang si Ella Kim na saksi rin daw sa ilang brutalities. It's a pragmatic tool ng justice system natin para lang mabuksan yung kasong dating sarado. Okay, gets ko. Makes sense. So, ano ba yung testimonya niya? Ano yung isiniwalat niyang sobrang bigat? Ayon kay Patidonggan, may isang buong network na sanggot dito. Hindi lang isa o dalawang tao. May mga private security, organizers, at ang pinaka nakakabahala, miyembro mismo ng pulisya. Ang modus daw nila ay i-target yung mga tinatawag na scheming sabungeros, yung mga mananabong nanandaya sa laro. Sila raw ang dinudukot. Grabe. At sa testimonya niya, sinabi niyang sinakal daw yung mga biktima? Bakit ganong paraan? Parang sobrang brutal. Walang masyadong detalye sa motibo ng mismong paraan ng pagpatay, pero ang focus ng testimonya ay yung calculated na pagtatago sa krimen. At dito na pumapasok yung pinaka-chilling na parte. Para raw mawala lahat ng ebidensya, ang mga bangkay ay tinapon sa Taal Lake. Sandali, pause muna natin dyan, Sam. Sa Taal Lake, hindi lang yan basta malawak na tubig, no? Landmark yan, tourist spot. Isipin mo yung chilling effect niyan. Isang lugar na dinarayo, pero sa ilalim pala, may ganitong kadilim na sikreto. At sa sources mo, may nakuha raw na partial human remains doon. So parang nagpapatibay sa sinabi niya. Tama. At dahil sa testimonyang yon, umusad na yung kaso. Si Atong Ang at mahigit 20 iba pa, kasama yung ilang pulis, sinampahan ng kidnapping with homicide at serious illegal detention. Bukod pa dyan, may hiwalay ding administrative charges ang NAPOLCOM, yung National Police Commission, laban sa mga pulis na idinawit. Kaya talagang yumanig ang kasong to sa buong bansa. Isang malaking sindikato na nabuksan dahil sa isang insider. Okay. Malinaw na yan. So, isang legal na proseso, medyo mabagal, pero umuusad, salamat sa isang state witness.
Ngayon, habang gumugulong yung legal machinery na yan, may isa pang kwento galing din sa sources mo na tumatakbo in parallel. Isang kwento na hindi umaasa sa ebidensya ng pulis, kundi sa sinasabing divine revelation. Dito na natin makikilala si Narciso Olalo. At dito nagiging mas komplikado at mas interesante ang lahat. Mula sa mundo ng korte, lilipat tayo ngayong sa mundo ng pananampalataya. So, sino ba itong si Narciso Olano? Kasi base sa social media posts niya at website na kasama sa binigay mo, ang claim niya, siya daw ang #1 instrument used by God in spreading the truth. Medyo heavy ang statement na yan, no? Sobra. Napaka-bold na claim. Agad-agad, diniklara na niya yung posisyon at otoridad niya na galing daw direkta sa itaas. At ayon sa kanya, may direktang mensahe siya mula sa Diyos tungkol sa second coming. Pero bukod dyan, pinagkalooban daw siya ng 3 natatanging kakayahan. Una, yung kakayahang magpagaling at mangaral. At ang catch, kailangan itong gawin ng libre. May quote pa sa materials mo na naka-all caps, "You can heal and preach the people but no money should be collected. It should be absolutely free." At yan yung mahalagang punto dyan. Sa larangan kasi ng faith healing at pangangaral, laging sensitibo yung usapin ng pera, di ba? Sa pagdidiin niyang libre ang serbisyo niya, parang bumubuo siya ng tiwala. Sinasabi niya sa mga tao na ang motibo niya ay purong spiritual, hindi pinansyal. Tama. Pangalawa, binigyan daw siya ng power of mind. Ang sabi niya, kaya niyang makita yung buong life story at mga kasalanan ng isang tao, buhay man o patay na. At pangatlo, may kakayahan daw siyang mag-predict ng mga mangyayari sa hinaharap or foresee an event. At para maikalat ang mensaheng ito, ginagamit niya lahat ng modernong platform, YouTube, Facebook Live, podcasts. Ito yung tinatawag na modern day prophecy. Kung dati yung mga propeta nasa lansangan o simbahan, ngayon nasa social media na. Mas malawak yung abot, mas mabilis din ang paggalat ng mensahe, no? At ang core ng mensahe niya, based sa sources mo, ay simple lang. Magsisi, magbago, at manampalataya. Ito raw yung 3 bagay na nais ng Diyos. Okay, dito na ngayon magtatagpo yung 2 kwentong sinusundan natin. Dito na natin makikita kung bakit mo pinagsama ang isang crime report at ang mga pahayag ng isang spiritual leader. Sa mga dokumentong binigay mo, may isang partikular na sulat o vision si Narciso Olalo at isinulat niya ito noong February 24, 2022. Napakahalaga ng petsang yan. Itatak mo sa isip mo yan. February 2022. Eksakto. So sa sulat na yon, ikinwento ni Olalo na napanood siya sa balita yung tungkol sa mga nawawalang sabunggero. Naging palaisipan sa kanya, kaya humingi raw siya ng mensahe sa Diyos para malaman kung ano ang nangyari. At dito na niya isinalaysay yung vision niya. Una, may narinig daw siyang boses ng Diyos na nagsabi ng mga salitang partikularang ong. Partikular ang ong. Medyo cryptic. Oo, no? Pagkatapos, nakita raw niya si Jesus na sumigaw ng, ayan, ng van. At kasunod nito, nakita siya ng mahigit 3 puting van. May pinakita rin daw sa kanyang spray, parang pampatulog. At sa vision niya, may 2 lalaki raw na nagsabi sa kanya, sila ang nasa likod ng pagkakamising ng mga tao. At ito na siguro yung pinaka-critical na detalye. Sa dulo ng vision niya, nakakita siya ng isang malawak na tubig na naisip niya na posibleng doon itinapon yung mga biktima. So para i-recap lang yung vision niya, from February 2022, may pangalang parang ang o ong, may mga puting van, at may isang malaking anyong tubig na tapunan. At ang interpretasyon niya rito base sa sinulat niya ay 2 grupo ang nasa likod nito. Isa raw ay si particular na tinutukoy niyang si Ang, at isa pang Chinese na posibleng Ong ang apelyedo. Tama. At the time nung 2022, puro spekulasyon pa lang ang lahat, di ba? Wala pang witness, wala pang malinaw na suspect. Ngayon, i-fast forward natin ang timeline. Dito na papasok yung pinakasentro ng tanong mo. Ito na yon. Pag-ugnayin na natin yung mga petsa. Tandaan na, February 2022, isinulat ni Olalo yung vision niya. Ngayon, dumako tayo sa July 2025. Mahigit 3 taon ang lumipas. Ito yung petsa kung kailan lumantad sa publiko yung state witness na si Totoy o Julie Patidongan. At sa kanyang opisyal na testimonya,
Ano ang isiniwalat niya? Na ang mga biktima ay itinapon sa Taal Lake at ang pangunahing utak daw ay si Charlie Atong Ang. Grabe, 3 taon. 3 taon yung pagitan. Yung vision noong 2022, nagsabi ng ONG at malawak na tubig. Yung testimonya noong 2025, ang pangalan Atong Ang at ang lokasyon Taal Lake. Yung pagkakahawig, nakakagulat. It's definitely striking. Pero to be fair, kung titingnan natin ito mula sa pananaw ng isang skeptic, may mga pwedeng itanong. Halimbawa, yung Ongge o Angge ay karaniwang Chinese surname at yung malawak na tubig ay napaka-general na description. Pwede bang isa lang itong classic case ng confirmation bias na dahil may nangyari na, hinahanapan na lang natin ng koneksyon yung mga vague na pahayag mula sa nakaraan? That's a valid point. Posible ngang nagkataon lang. Pero ang nakakaintriga pa rin ay yung timing, no? Na isa publiko niya yung vision na to noong 2022. Bago pa man opisyal na pangalanan si Atong Ang sa kaso at bago pa isiniwalat yung detalye tungkol sa Taal Lake. Hindi siya after the fact na hula. Nakasulat, may petsa. Kahit yung mga news headlines na kasama sa materyales mo mula 2025, nagpapatunay sa timing ng paglantad ni Totoy. At dyan na nga tayo papasok sa mas malalim na usapan kasi ang trabaho natin dito ay hindi para i-validate o i-debunk yung propesya. Ang trabaho natin ay ilahad yung pambihirang pagkakatugma ng impormasyon mula sa dalawang magkaibang larangan. Sa isang banda, yung investigasyon ng pulisya, meticulous, procedural, fact-based. Sa kabilang banda, yung pahayag ng isang spiritual leader, intuitive, faith-based. At sa kasong ito, sa gitna, nagtagpo sila sa mga partikular na detalye, isang pangalan at isang lokasyon. So, ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Paano natin pagtatagpiin itong dalawang kwentong ito? Para sa'yo, meron kang isang criminal case na dahan-dahang nabubuo sa pamamagitan ng legal na proseso. At meron ka ring isang prophetic vision na naitala at na-share sa publiko ilang taon bago pa man lumabas yung mga critical na detalye ng krimen sa investigasyon. Ang nakikita natin ay isang informational anomaly, ika nga. Isang set of data points na hindi madaling ipaliwanag gamit ang karaniwang lohika. Meron kang dalawang timeline na tumakbo ng hiwalay sa loob ng 3 taon, tapos biglang nag-intersect. Ang tanong dito ay hindi na lang tungkol sa kaso ng mga sabungero, kundi tungkol na rin sa kung paano natin binibigyan ng kahulugan ang mga ganitong pattern. Tama. It forces you to ask questions. Nagkataon lang ba? O may iba pang nangyayari na hindi natin kayang sukatin o patunayan sa korte? Nakakalula isipin. At ano man ang paniwalaan mo, hindi maiikakaila na yung pagkakatugma ay nandiyan. Itim sa puti, base sa mga dokumentong pinadala mo. Exactly. Hindi natin sinasabi na yung propesya ang solusyon sa krimen. At hindi rin natin sinasabi na yung krimen ang patunay sa propesya. Ang ipinapakita lang natin ay yung parallel information na iyong natipon. At ito ay nag-iiwan sa atin ng isang napakahalagang tanong na dapat pag-isipan. Mula sa mga legal documents, police reports, hanggang sa mga Facebook post at isinulat na vision ng isang propeta. Grabe, napaka-unique ng pinagsama-sama mong informasyon. Maraming salamat sa pagbabahagi nito sa amin. Talagang napaisip kami. Naipakita na natin yung timeline, yung mga pangalan at yung mga detalye. Ang tanong na iiwan namin sa iyo ay hindi kung ang isa ay patunay sa isa pa. Ang mas malalim na tanong ay ito, ang mga ganitong coincidences ba ay simpleng pagkakataon lang sa isang mundong puno ng ingay at impormasyon? O nagpapakita ito ng isang mas malalim na human need? Yung pangangailangan nating lahat na maghanap ng pattern at kahulugan, lalo na sa gitna ng mga trahedya at kaguluhan. Ipinapakita ng mga sources mo, hindi lang isang krimen at isang propesya, kundi yung dalawang paraan ng tao para harapin ang kaos. Ang lohika ng batas at ang misteryo ng pananampalataya. At sa iyong kaso, nagbanggaan ng dalawang yun. Thank you for listening. I want you to visit Narciso Olalos YouTube so you will discover
the truth. Thank you so much. Or you can simply research his name online, type in Narciso Olalo, and you will find many God's messages. Thank you so much.